Samantala, sa pagtatapos ng deadline ng Saudi government sa mga illegal OFW sa Saudi Arabia, tiniyak ng palasyo ang pagbibigay ng assistance sa kanila. Samantala, sa kaso naman ng kababayan nating si Joselito Zapanta, patuloy pa rin na umaasa ang pamahalaan na may sasalba ang kanyang buhay. Para sa detalye, balitaan mo kami Sam Ramirez. Patuloy ang pagtulong ng pamahalaan para sa mga kababayan nating overseas Filipino workers na naiipit sa Saudi Arabia dahil sa Saudization policy sa nasabing bansa, kung saan ipinag-utos ng Saudi government na bigyang prioridad sa trabaho ang mga Saudi nationals kesa sa mga expatriates o mga galing sa ibang bansa. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Herminio Sonny Coloma, makakaasa ang ating mga kababayang OFW sa Saudi na patuloy ang pagtulong sa kanila upang maproseso ang kanilang mga papeles upang makauwi o maitama ang kanilang status ng pananatili sa Saudi Arabia. Inatasan na rin po ni Secretary Albert De Rosario sa DFA Undersecretary Jesus Yabes upang personal na makipagpulong sa mga kinatawan ng pamahalaang Saudi hinggil sa ibayo pang pagpapabili sa proseso ng repatriation o pagpapabalik sa Pilipinas ng ating mga kababayang apektado ng patakaran. Makakaasa po ang buong bayan na patuloy po ang pagbibigay ng tulong legal at iba pang necessary assistance ng ating pamahalaan sa ating mga kababayan na apektado ng nasabing patakaran. Bukod po sa tulong legal na pinapaabot sa mga manggagawang ibig pang manatiling maghanap buhay sa Saudi, meron din pong nakaantabay na tulong pinansyal ang pamahalaan sa ilalim ng reintegration program ng Department of Labor and Employment. Dagdag pa ni Secretary Coloma, naglaan ang Department of Labor and Employment, Land Bank at Development Bank ng 2 bilyong piso para sa reintegration program kung saan maaaring magamit ng ating mga kababayan ang nasabing pondo sa pag-uumpisa ng negosyo. Ayon din kay Secretary Coloma, handa ang Pilipinas para sa mga posibleng epekto ng Saudization policy sa ating bansa. Sa pagsusuri ng DOL at DFA, magiging limitado ang epekto ng Saudization dahil nakapaghanda na ang pamahalaan ng mga mekanismo na nagbibigay pagkakataon sa mga Pilipino na makalipat sa ibang kumpanya sa Saudi o pumasok sa ibang propesyon, lalo na sa mga trabahong hindi nakalaan o natatangi sa mga mamamayan ng Saudi. Hiniling ni Vice President at Presidential Advisor on OFW Concerns na si Jejo Marbinay na muling i-extend ang November 3 na palugit upang maaksyonan ang mga problemang ito. Mahigit sa 4,000 Pilipino ang naiuwi na sa bansa. Samantala, hiniling din ni Vice President Binay sa pamahalaan ng Saudi Arabia na bigyan pa ng kaunting palugit ang pagkolekta sa 4 na milyong Saudi Riyal, katumbas ng 45 million pesos na blood money para sa pagpapalaya kay Joselito Zapanta na pinatawan ng death sentence at kasalukuyang nasa death row sa kasong murder. Ika-3 pa ng Nobyembre nakatakda ang deadline para sa blood money na ito. Nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.